Meron ditong good transistor, shorted, open at leaky transistors. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano mag-testing ng transistors gamit ang analog multimeter. Sa mga transistors na nandito, meron ditong good transistor, shorted, open at leaky transistors. Simulan na natin. Unahin natin mag-testing ng good transistor. Unahin natin itong C1061 na transistor. Ayan po, C1061. Ang C1061 ay bipolar junction transistor. Ito po ay NPN transistor. Pag NPN transistor, tandaan po natin, ang black test rod ay nakalagay sa base terminal at saka yung red test rod, yan po ay itatapat natin or ilalagay doon sa emitter terminal at saka sa collector terminal. Okay, nakaset po tayo sa times 10 sa ating analog multimeter. Ang black test rod ay ilagay natin sa base terminal ng transistor. Ito po, nakalagay na po sa base. At ang red test rod ay ilagay natin dito sa emitter. Forward bias. Base to emitter, meron po tayong resistance na 5. Andun po ang pointer deflection sa 5. Base to emitter. Ngayon, ilipat ang red test rod sa collector. Ito ay base to collector ngayon. Pansin po natin, magkaparehas po yung pointer deflection. Tandaan po natin na ang good na transistor ay pag naka-forward bias, dapat po ang resistance ng base to emitter ay kaparehas po ng base to collector pag forward bias. Ngayon, gawin natin ang reverse bias. Sa pag reverse bias, ilagay natin ang red test rod sa base, yung black test rod dito sa emitter. Wala po tayong nakita na pointer deflection. Ibig sabihin po niyan ay wala pong leak yung base to emitter junction ng transistor. Ngayon, ilipat ang black test rod sa collector. Wala din po tayong nakita na pointer deflection. So, ibig sabihin, walang leak ang base to collector terminal. Ngayon, itest natin yung leak or kung meron leak yung collector at saka emitter terminal ng transistor. Ilagay ang red test rod dito sa collector, yung black test rod sa emitter. Ayan po. Wala po tayong pointer deflection o hindi gumalaw yung needle pointer. Ibig sabihin po niyan ay wala pong leak ang collector at saka emitter. Kahit po natin i-reverse po yan, kahit po natin ilagay ang black test rod sa collector at saka yung red test rod naman sa emitter, dapat po ay wala po tayong makita na pointer deflection o hindi gumalaw yung needle pointer sa ganitong klase ng transistor. Maliban lang kung ang transistor ay merong damper diode. Okay? So, ito, wala talaga. Ibig sabihin, ang transistor na ito ay okay. Dahil, wala pong leak yung base to emitter, base to collector, emitter to collector na terminals. Yung meron lang resistance kanina, yung nag-forward bias tayo, nung base to emitter, base to collector ay meron po siyang resistance na magkapareho. Ulitin ko, ang transistor na ito ay okay. Good. Ngayon, ito namang transistor na MJ15016. Ito po ay PNP transistor at meron siyang tatlong terminals. Ito ang ating base, emitter,
collector. Dahil ito ay PNP transistor, ilagay natin ang red test prod sa base. Okay, nakaset pa rin tayo sa times 10. Itong ating analog multimeter. Ilagay natin ang red test prod sa base terminal. Ngayon, i-forward bias natin base to emitter junction. Ulitin ko. Base to emitter junction, meron po siyang resistance na 4. Tapos, forward bias yan ha. Tapos, base to collector junction, ganun din. Magkaparehas din yung resistance. Okay. Ngayon, i-reverse bias natin. Ilagay ang black test prod sa base ng transistor. Yung red test prod naman ay ilagay natin dito sa emitter at saka collector terminals. Ngayon, reverse bias, base to emitter, wala pong needle pointer deflection. Ibig sabihin, walang leak ang base to emitter junction. Ngayon, ilagay ang red test prod sa collector. Wala po tayong needle pointer deflection. Ibig sabihin, walang leak ang base to collector junction. Ang transistor na ito ay okay. Ngayon, ituloy pa rin natin ang pag-test ng leakage dito naman sa emitter at saka collector. Ayan, wala po tayong pointer deflection. Ibig sabihin, walang leak yung collector to emitter. Kahit po natin ilagay yung red test prod doon sa emitter at yung black test prod naman dito sa collector, wala po tayong nakita na pointer deflection sa ating analog multimeter. Pag ganyan ang ating makita sa analog multimeter, pag mag-testing tayo ng transistor, ibig sabihin po niyan, ang transistor ay okay. Dahil tapos na tayo sa mga good transistors, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga defective na transistor. Okay? Meron po tayo ditong 2N3055 na transistor. Ito po ay NPN transistor. At yung kanyang base terminal ay ito. Emitter terminal, ito. At saka, ang collector terminal ay ito. Ngayon, itesting natin. Forward bias tayo. Pag forward bias, ilagay ang black test prod sa base. Ang red test prod ilagay sa emitter. Meron po tayong pointer deflection. Ayan. Tapos, ang red test prod ay ilagay sa collector. Meron din po tayong pointer deflection. I-reverse bias natin. Ilagay ang red test prod sa base. Ang black test prod dito sa emitter. Meron po tayong na-measure na resistance. Ibig sabihin, merong leak ang base to emitter junction. Ang transistor na ito ay sira. Ngayon, itesting pa rin natin yung leak sa base at saka collector. Meron din tayong nasukat na resistance. Ibig sabihin, may leak na talaga ang base to collector ng transistor na ito. Ngayon, ituloy pa rin natin. Itesting natin yung leakage mula sa collector at saka emitter. Ilagay ang test prod o isang test prod dito sa collector. Ito ay black test prod. Yung red test prod naman doon sa emitter. Yan, makikita po natin na meron siyang resistance. Ibig sabihin, meron leak yung emitter to collector. Okay? Ilagay ang black sa emitter at saka yung red test prod sa collector. Ganon pa rin. Meron po siyang
pointer deflection. Leaky ang transistor na ito. Pag leaky ang isang transistor, hindi na po siya pwedeng gamitin sa circuit. Ito. Sunod, meron pa rin tayo 2N3055. Ito ay NPN transistor. Ilagay natin ang black test rod sa base terminal. Nga pala, ito ang base emitter collector. Ulitin ko, base emitter collector terminal. Forward bias, base to emitter. Ayan, umabot ng 0. Dapat po hindi po yan umaabot ng 0 ohm. Ibig sabihin, shorted or short circuit yung base to emitter. Dahil meron po siyang pointer deflection na umabot ng 0 ohm. Ngayon, ilagay ang red test rod sa collector. Ibig sabihin, base to collector, shorted din. Ayan. Ang short-circuited o ang shorted na transistor, kahit na i-reverse bias po natin yan, tingnan natin kung magkakaroon ng pointer deflection. Reverse bias, red test rod sa base, black test rod sa emitter. Ganun pa rin, meron pang pointer deflection, umabot din ng 0. Tapos, reverse bias, base to collector, ayan, umabot din ng 0. So, ibig sabihin, shorted na yung base to emitter, base to collector. Ang transistor na ito ay sira. Ano ang sira niya? Shorted transistor. Okay, sunod naman, ganon pa rin, 2N3055 na transistor, ito ay NPN, mag-forward bias tayo. Okay, testing natin yung kanyang forward bias, ilagay ang black test rod sa base, yung red test rod sa emitter. Ayan. Wala po tayong na sukat na resistance. Dapat meron yan. Dito wala. Ibig sabihin, yung base to emitter junction ay open. Ngayon, base to collector, meron namang resistance. Ulitin natin, base to emitter, wala talaga. So, open. So, ibig sabihin, sira ang transistor na ito. Dahil open yung base to emitter junction. Ito pa rin, 2N3055 na transistor, NPN, forward bias natin. Ilagay ang black test rod sa base, yung red test rod naman ay sa emitter. Nakaset pa rin tayo sa times 10 sa ating analog multimeter. Ayan. Open yung base to emitter. Base to collector, meron namang resistance. Tapos, pag i-reverse bias natin, yung red test rod ay sa base, yung black test rod ay sa emitter, wala tayong pointer deflection. Expected natin yan dahil ito po ay open. Dito meron ding leak, ano? May leak yung base to collector pag naka-reverse bias. So, pag ganyan, pag mag-testing tayo ng transistor, nag-reverse bias tayo, nagkaroon ng resistance, nakaparehas noong forward bias, yan. Ito po ay forward bias. Ito ay reverse bias. Okay. Ibig sabihin, may leak ang base to collector, open ang base to emitter junction ng transistor na ito. Ibig sabihin, ito ay sira.
Ngayon, itesting natin itong transistor. Actually, hindi natin makita yung number. Hindi masyado nating makita. Sukatin natin or alamin natin kung PNP ba ito or NPN. So, ilagay natin ang isang test rod dito sa base terminal. Ayan. Ang red test rod ay nakalagay sa base. Yung black test rod ay nailagay natin dito sa collector terminal. Meron po tayong resistance na nasa 7 ohms. Ngayon, ilipat natin ang black test rod sa emitter. Ganon din ang resistance. Magkaparehas po sila. Yan po ay forward bias. Ngayon, i-reverse bias natin. Ilagay ang black test rod sa base at saka yung red test rod sa collector at saka emitter. Black test rod sa base, red test rod ilagay natin sa collector. Pansin po natin merong konting pointer deflection yan, no? Yan. Ibig sabihin po niyan merong leakage yung base to collector. Ngayon, base to emitter naman, ganon din. Merong konting leakage. Okay? So, ibig sabihin, ang transistor na ito ay sira. Dahil merong leak yung base to collector at saka base to emitter. Ngayon, itong transistor naman na A561, ito ay PNP transistor. At ang terminals nito ay ito po yung kanyang base, collector sa gitna, emitter dito sa gilid. Ulitin ko, base sa kanan, sa gitna ay collector, sa kaliwa ay emitter. Ito ay PNP. Dahil ay PNP ito na transistor, ang red test rod sa base, ayan. Yung black test rod ay ilagay natin dito sa collector. Meron po tayong nasukat na resistance. Nasa 7 ohms. Ngayon, ilipat natin ang black test rod sa emitter. Base to emitter, wala po tayong nasukat na resistance. Ibig sabihin, open yung base to emitter junction ng transistor na ito. Sa mga tinesting natin, ang mga transistors na andito ay sira. At itong dalawa na ito, itong C1061 at MJ15016, ito ay mga okay pa. Sana po ay naintindihan ninyo ang aking pagpapaliwanag tungkol sa pagtesting ng transistors. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel bilang suporta nyo na rin sa akin at para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.